Magandang hapon po. Isang maulang hapon, isang maulang Lunes sa inyong lahat. Welcome po sa pagbabalik ng programang Usapang Bulakenyo. Dito lamang po yan sa Bulacan Press Club Online Radio Station. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras sa ating balitaan, talakayan, kwentuhan at mga diskusyon sa mga kaganapan sa loob ng isang linggong maulang isang linggo sa ating lahat. Hanggang ngayon, araw ng Lunes, July 28, 2025 ay maulan pa rin po. Kanginang umaga po ay sumikat na ang haring araw. Nagpakita na po siya sa kalangitan. Ang akala po natin ay dire-diretso na po itong pagsikat ng araw, pero ito, pagdating po natin dito sa ating opisina sa Malolos ay bumuhos na naman po ang napakalakas na ulan. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Lakalabas na po ng PAR si Bagyong Emong, pero nagdudulot pa rin po ng panakanakang malalakas na ulan ang hinahigop na habagat nitong si Bagyong Emong. Ang nagpapaulan po sa atin ngayon ay ang habagat. At kaya nga po, ito po, ngayong araw pong ito ay simula na naman po ng araw ng Lunes, huling Lunes po sa buwan ng July. At halos isang linggo po tayong bakasyon dahil isang linggo pong dineklarang walang pasok. Mapa-eskwela man o government and private offices ay wala pong pasok ng halos isang linggo. Kaya ngayon lamang po tayo uli nakapag-ere ng ating live broadcast, ang Usapang Bulakenyo. Live po tayo ngayon sa ating FB page, Omar Padilla po. Live din po tayo sa FB page ng Bulacan Press Club Radio Station. I-like nyo lamang po at i-share po ang ating program. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, mga kaganapan nitong nakaraang isang linggong maulan. Pag-uusapan po natin ang mga area na kung saan ay lumubog halos ang bahay ng ilan sa mga kapatid natin, kalalawigan, kababayan sa lalawigan ng Bulacan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dahil nag-uulan pa rin po at meron pa nga po tayong isang binabantayang low pressure area na nasa labas po ng PAR. Pero ayon naman po sa Pag-asa, hindi po ito makakaapekto sa lagay ng ating panahon dahil hindi po yata ito papasok sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Panalangin po natin na sana nga po'y gano'n ang mangyari dahil sapagkat nakakasawa na rin po yung isang linggong baha. Isang linggo po tayong lubog sa baha. Ang mabigat po niyan ay yung isang linggong hindi nawalan ng tubig ang kalsada, maging ang ating loob po ng bahay ay napuno ng tubig baha. Ang mabigat po ay yung paglilinis ng ating bahay sa paghupa po ng baha. Yan po ang napakabigat na gampanin, yung paglilinis ng ating buong kabahayan na pinasok po ng tubig baha. Alam naman po natin na ang baha ay ang pumasok po sa ating tubig baha ay hindi lamang po basta-basta malinis na tubig yan. Yan po ay maruming tubig na may mga minsan na may kasamang basura, putik, yun po mga may tawag tayo ron dun sa dun sa dumidikit sa pader na pag natuyo ay mabaho. Yan po mga matinding gagawin ng ating mga kababayan na nalubog sa baha.
Boss, sir, totoo ba na isa ka sa mga tao ni Governor Daniel na mabuting tao? Nak naman. At matulungin ka sa mamamayan ng Bulacan. At hanga kami sa iyo, hindi ka korap na tao. Saludo kami sa iyo, sir. Maraming salamat, kasamang Ian Halili. Yan po yung ating kasamang si Ian Halili na ating kaibigan na taga Maynila. Tubong Maynila. Tumakbo po yung konsyal ng siyudad ng Maynila. Sa awa naman po ng Diyos ay hindi po sa pinalad na manalo, pero ibig lang pong sabihin na hindi mo pa panahon para maglingkod sa siyudad ng Maynila. Siguro mayroong ibang balak sa iyo ang ating Panginoon. Malay mo, try and try until you succeed, hindi until you die. Okay, magandang hapon sa iyo, Ka-Konsyal Ian Halili ng lungsod ng Maynila. Okay, gaya nga po ng ating tinatalakay ngayon, babanggitin na po natin ang sitwasyon sa lalawigan po ng Bulacan, ang mga bayan na talagang nilubog po ng tubig ba na hanggang sa ngayong araw ng Lunes ay may tubig pa rin po sa kanilang sa loob ng kanilang mga bahay. Yan po ay dahil sa walang humpay na buhos ng ulan, sinabayan pa po ng mataas na high tide at ang resulta ayun, baha. Hindi lamang po sa kalsada kundi ultimo sa loob ng kanilang mga bahay. Okay, sa bayan po ng Balagtas ay hanggang sa kasalukuyan po ay baha pa rin po sa ilang mga barangay dyan, lalo na po sa barangay Panginay, Balagtas, Bulacan. Dyan po sa may barangay San Juan, Lungos, ang mga talaga pong tinamaan ng delubyo nitong baha na ito. At nga po, hanggang sa kasalukuyan po, may mga tubig pa rin po sa kalsada at sa loob po ng bahay ng mga kababayan natin dyan sa barangay Panginay. At ito nga po, hindi pa po nila magawang maglinis. Yan kasama pong binaha ang barangay Wawa. Wawa, Panginay, San Juan, Lungos. Yan po ang mga tinamaan ng gusto ng paglubog ng tubig baha na dala po ng bagyong Emong at ng habagat at sinabayan pa po ng mataas na high tide. Wala nga naman, Idol Ian Halili. Maging sa bayan po ng Giginto, may Kawayan, Bukawe, Marilao, at dito po sa bayan ng Bulacan, Ubando, Hagunoy, Paumbong. Yan po ay mga pinasok po yan ng matataas na tubig baha. Yan po mga lugar na yan. Nais ko lamang po munang pasalamatan ng ating napakahusay at napakabait na congressman ng unang distrito ng lalawigan ng Bulacan, si Congressman Danilo A. Domingo, dahil po sa kanyang ipinagkaloob na ayuda para sa kasapi po ng Bulacan Press Club Incorporated. Maraming salamat po, Kong Dad, sa patuloy na suporta sa amin sa Bulacan Press Club at nagpapasalamat po ako sa tweet-tweetan na lamang na ako'y lalapit sa iyo ay hindi mo po ako binibigo at palagi mo pong pinagbibigyan ng aking mga kahilingan, lalo tigit po na sa mas nakahihigit na nangangailangan na mga kasapi po ng Bulacan Press Club. Maraming salamat, Congressman Danilo
A. Domingo, si Kong Dad ng unang distrito ng lalawigan ng Bulacan. Magandang hapon kay Kagawad Wesley Pasagi. Yan, napakagaling pong MC niyan, si Kagawad Wesley. Magandang hapon sa iyo, Kagawad Wesley Pasagi. Kagawad po yan ng Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan. Magandang hapon din kay kasamang Mary Ann Naduma. Babasahin ko lang yung kanyang message sa atin. No? Maraming salamat po, Pangulong Omar Padilla, sa buong puso at walang sawang pagtulong upang maisakatuparan ng pagbibigay ng ayuda sa ating samahan. Ang iyong malasakit, sakripisyo at pagsusumikap ay nagbigay pag-asa at kaginhawaan sa bawat isa sa amin, lalo na sa mga panahong higit namin kailangan ang tulong. Alam mo naman, kasamang Mary Ann, ay mayroon pa pala. Ang inyong kabutihang loob ay isang patunay na sa gitna ng mga pagsubok, may mga taong handang magbigay ng kanilang oras, lakas at malasakit para sa kapakanan ng nakararami. Mabuhay ka, Pangulong Omar, at salamat, Kong Dad, sa tulong sa BPCI. God bless, ingat po. Yan. Sabi ni Ian, Sir, sa MacArthur, baha mula Karuhatan hanggang Marilao, Balagtas at Lulumboy. Paano kaya gagawin remedyo? Doon sa mga nakakaraang programa ko sa Bulacan Press Club Radio, lagi ko pong sinasabi, palagi ko pong sinasabi sa ating mga giliw na tagapakinig na ang solusyon lamang po sa walang humpay na pagbaha na yan ay dredging. At kailangan po talaga may disiplina, madisiplina po tayo sa pagtatapon ng ating mga basura. Sapagkat yan po mga basura, yan ang mga bumabara sa mga estero na siyang nagiging dahilan po upang tayo bahain. Na kung napapansin po ninyo, yung ating pong basura na itinapon ay bumabalik din po sa ating tahanan. Yan po yung sinatawag na basura mo, babalik din sa iyo pag bumaha. Sa panahon po ng kalamidad, sa panahon po ng delubyo, ay lahat po tayo ay dapat na magtulungan. Kagaya nga po ng aking palagi ang sinasabi, walang ibang tutulong sa ating samahan kundi tayo po ay magtulungan. Ako po bilang Pangulo ng Bulacan Press Club Incorporated ay ginagawa po ang lahat ng aking makakaya upang kayo po ay matulungan sa anumang bagay po na ating maitutulong. Kaya nga po ginagamit natin ang ating mga koneksyon, ang ating mga kaibigan, nilalapitan po natin sila upang sa kahit na po sa makakayanan po nila ay makapagbigay po sila ng tulong sa atin. Lalo na po sa mga kasapi po ng Bulacan Press Club na alaman po natin lahat po tayo ay tinamaan ng baha. Lahat po tayo ay nilubog ang ating bahay, lahat po tayo ay hindi nakapagtrabaho ng halos 1 linggo. Natural lamang po na bilang inyong Pangulo, kayo po ay aking dapat na hanapan po ng mga ayuda para sa kahit papanong paraan po ay makatulong tayo sa pang-araw-araw po nating pagkain. Yung numero 1 po yung pagkain Yan po kung hindi po tayo makalabas ng bahay dahil nga po sa baha po sa ating mga bahay, sa kalsada, yun man lamang pong may maabot tayong tulong sa lahat ng mga kasapi ng Bulacan Press Club. At sana po ay pasalamatan po natin ang mga lingkod bayan natin, mga kaibigan natin politiko, katulad nga po ni Kong Dad na nagpaabot na po ng kanyang tulong sa Bulacan Press Club. At may mga kasunod pa po yan, may mga nilapitan pa po tayo mga kaibigan natin na tutulong sa atin sa Bulacan Press Club
lahat pong yan ay asahan po ninyo na sa aking munting pamamaraan, sa aking munting kaalaman ay talaga ibubuhos po natin ang lahat ng ating magagawa para makatulong tayo sa mga kasapi, miyembro ng Bulacan Press Club Incorporated. Sabi ni Wesley, kapag pwede ako makisama dyan, Kuya Omar, para masubukan po, ingat po kayo. Oo naman. Pwede ka dito kasamang Wesley. Shout out kay Melan Santos yan. Shout out kay Melan Santos. Magandang hapon sa iyo, Melan. Sabi ni Consel Ian, Idol, wag mo papansinin mga naiinggit sa'yo. Basta tuloy-tuloy mo lang ang kabutihan mo, Boss Idol. Talaga. Magandang hapon din po kay Bishop Rene Gomez, ang spiritual advisor po ng ating Governor Daniel Fernando. Siyempre, magandang umaga po sa lahat po ng mga kasapi, opisyal ng Bulacan Press Club Incorporated. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon. At sana po ay wala pong masyadong pinsala ang inyong inabot itong nakaraang baha. Hindi pa po tayo sigurado kung hindi na po tayo babahain dahil may, alam niyo naman, ang buwan ng July, August, September, talagang yan po buwan ng talagang malakas ang buhos ng ulan. At yan po ang buwan na talagang ang pasok po ng bagyo ay halos nag-uunahan sa pagpasok sa ating PAR. Magandang hapon. Shoutout kay Gio Galvez. Ayan si Gio, napakasipag na bata yan. Kahit na wala namang katungkulan yan, walang posisyon sa gobyerno, hindi naman po kagawad, hindi naman po sa kagawad ng barangay, hindi po sa konsyal ng bayan. Wala po siyang anumang posisyon na hinahawakan sa bayan ng Balagtas, pero hindi po sa tumitigil sa pagtulong sa kanyang mga kabarangay, kababayan dyan sa bayan po ng Balagtas. Madalas ko pong nakikita yan, nakalusong sa baha. Hindi man lang po niya inalintana na baka po siya madali ng leptospirosis o mga sakit sa balat, pero panay po ang lusong niya. Nagpapakain po sila ng sopas, ng sotanghon, ng lugaw, at ng kung ano-ano pang mga almusal para sa kahit papano po ay maibsan yung gutom ng ating mga kababayan dyan sa Balagtas na nalubog po talaga sa napakataas na tubig, baha. Idol talaga kita, Gio Galvez, at ipagpatuloy mo lang yan at alam ko, naniniwala ako na someday magiging lingkod bayan ka din katulad ng iyong amang si Consial Gilbert Obet Galvez. Ang ating pong oras ay alas 2:14 na po ng hapon. Boss, sana takbo kang konsyal sa 2028. Kailangan ka ng mamamayan ng Bulacan. Ang isang katulad mo, mabait, matalino, matulungin at maayos pagpatakbo bilang Pangulo ng Bulacan Press Club.
Ay nako, Boss Ian. Wala pa po sa isip natin yan, Boss Ian. Alam naman natin, tumatawag po, may tumatawag. Mamaya na po natin sasagutin yan. Shoutout na lang, shoutout doon sa tumatawag. Shoutout kay Angel Meneses. Sinoutout na kita, Boss Angel Meneses. Okay, hatid muna po tayo ng mga balita sa lalawigan po ng Bulacan. Tatlong lalaki ang naaresto ng mga tauhan ng Kalumpit Municipal Police Station sa isinagawang hot pursuit operation kaugnay ng insidente ng frustrated murder na naganap dakong alas 7:30 ng gabi ditong nakaraang July 27, 2025 sa Purok 5, Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Leopoldo Estorque Jr., Chief of Police, pasado alas 10:40 ng gabi ng personal na humingi ng tulong sa istasyon ang live-in partner at anak ng biktima at isinalaysay ang insidente. Batay sa kanilang salaysay, binaril sa leeg ng suspect ang 39 na taong gulang na biktima gamit ang isang airgun. Sa isinagawang investigasyon, limitaw na nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng biktima at suspect matapos reklamo ng anak ng biktima na umano'y pang-abuso. Habang nagiinuman ng mga suspect, sabay-sabay silang kumilos upang makuha ang airgun at ipasa ito sa isang suspect na siyang nagpaputok at tinamaan ng biktima sa leeg. Dahil dito, agad na dinala ang biktima sa Kalumpit District Hospital at kalaunay inilipat sa Bulacan Medical Center sa lungsod ng Malolos para sa mas malawakang medical na atensyon. Agad namang naglunsad ng hot pursuit operation ng Kalumpit Police na nagresulta sa pagkakaresto ng tatlong suspect at na-recover din mula sa kanila ang airgun na ginamit sa krimen. Kasalukuyang inihahanda ng Kalumpit Police ang kasong frustrated murder laban sa mga suspect para isampa sa tanggapan ng panlalawigang piskal sa lungsod ng Malolos. Shoutout kay Madam Elizabeth Mendoza Labuson. Madam, inaantay kita dito sa ating programa at ang sabi mo, mag-guest ka sa program ko. Sa iba pa pong mga balita, naaresto ng mga pulis sa San Miguel Police Station ang isang lalaking sangkot sa insidente ng pamamaril at pagbabanta sa mga residente sa Barangay Tartaro, San Miguel, Bulacan, hapon po ng July 27, 2025. Batay sa ulat na isinumite ni Police Lieutenant Colonel Joey Louie Bilaro, hepe ng San Miguel Police, ang suspect ay nakilalang si alias Mining, 74 anyos at residente ng Barangay Bubulong Munti, San Ildefonso, Bulacan. Siya ay naaresto dakong alas 5 ng hapon sa pamamagitan ng mabilisang hot pursuit operation. Ayon sa San Miguel PNP, nakatanggap sila ng ulat mula sa mga residente ukol sa isang insidente ng walang habas na pagpapaputok ng baril sa Barangay Tartaro. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar kung saan itinuro ng mga saksi ang suspect bilang responsable sa pamamaril at pagbabanta. Naaresto ang suspect sa loob lamang ng 5 minuto matapos ang insidente. Sa pag-aresto, ipinakita ng suspect ang kanyang mga dokumento kabilang pagkakilanlan at registro ng baril. Subalit sa verifikasyon, napag-alamang paso na ang lisensya ng nasabing baril. Dahilan nito upang ito'y maituring na illegal alinsunod sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakarecover mula sa suspect ang isang baril na Armscore 9mm caliber pistol na may pasunang registro at 5 buhay na bala sa magazine. Ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal o ang Miranda Doctrine
at dinala sa San Miguel Police para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Inihanda na rin ang mga kasong isasampa laban sa kanya para sa paglabag sa RA 10591, alarm and scandal at grave threat sa tanggapang ng panlalawigang piskal ng Bulacan. Shoutout kay Kuya Kim Lucas Ketwa II. Mabuhay ka, Idol Kim Lucas Ketwa II. Pabati din daw kay Tita Chat. Yan. Ayan, binati na kita kay Tita Chat. Nandun sa kabilang office. Maraming salamat, Idol Gio Galvez. Mag-ingat ka rin. At alam ko na ikaw hindi tumitigil sa pamamigay ng pantawid gutom dyan sa mga kabarangay natin sa Panginay at sa bayan ng Balagtas. Ingat ka, Idol Gio. Alam mo, itong si Idol Gio, masahangaan mo talaga eh. Kahit na siya ay isa lamang pangkaraniwang mamamayan ng Balagtas, siya po ay talagang hindi nagsasawang tumulong sa kanyang mga kababayan, lalo na sa kanyang mga kabarangay dyan sa bayan ng, dyan po sa Balagtas, lalo tigit sa barangay ng Panginay. Ang barangay Panginay po, isa sa mga lubos po talagang tinamaan ng Bagyong Emong. Hindi lamang po ni Bagyong Emong, kahit po yung Bagyong Dante, talaga pong maluba po ang pinsalang dinulot nitong mga bagyo na to sa barangay ng Panginay. Kung kayo po mapapasyal sa lugar na ito, wala na po kayong makikitang tuyong kalsada. Magmula po dito sa may barangay Wawa na siyang unang dadaanan bago ang Panginay, sa may punong tulay po ng Panginay, halos sa may tapat ng slaughterhouse. Talaga pong simula po dyan, pagbaba ng munting tulay, ay lubog na po ang kalsada. Hanggang po doon sa dulo ng Sitio Bantayan. Lubog po talaga ang buong kalsada. Pumasok na po sa lahat ng mga iskinita, mga kanto. Pumasok na po sa loob ng kabahayan. At talaga pong maaawa po talaga kayo sa kalagayan ng mga kababayan natin dyan sa Barangay Panginay, Balagtas, Bulacan. Kaya tayo po ay nananawagan, hindi lamang po sa mga opisyal ng bayan ng Balagtas, maging sa lahat po ng bayan na sinalanta po nitong baha na ito, nananawagan po tayo sa lahat ng mga opisyal, mga lingkod bayan, na sana po ay sa lalong madaling panahon ay magawa na po natin ng pangmahabang solusyon, permanenteng solusyon ito pong dinaranas na pagbaha sa mga nabanggit kong lugar. Nakakaawa po yung ating mga kababayan sa tuwing na po ba na sa tuwing tag-ulan, sa tuwing may bagyo at masabayan ng high tide, ang kalagayan po nila sa mga nabanggit kong barangay ay palagi na lamang po ba silang malulubog sa tubig baha. Sana naman po paranas po natin sa mga kababayan nating ito na halos sa loob ng isang taon ay 6-7 buwan silang lumulubog sa baha. Bibihira silang makakita ng tuyong kalsada. Yan lamang po iting summer. Tuwing panahon po ng tag-araw, dyan lamang po talaga nakakakita sila ng tuyong kalsada. Pero minsan po, kahit po tag-araw, basta po mataas ang high tide, ay lumulubog pa rin po ang kalsada dyan sa mga mababang lugar na yan. Sana po ay masolusyonan po ng ating mga lingkod bayan itong palalang problema na ito. Nananawagan din po tayo. Ito po, panawagan po sa San Miguel Corporation kay Chairman of the Board Ramon S. Ang pangunahing pangunahing nagmamay-ari po ng San Miguel Corporation
May pangako po kayo sa mga kalalawigan, sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Bulacan na sa taong 2024 ay hindi na po makakaranas ng pagbaha ang lalawigan ng Bulacan. 2024 pa po yung sinabi ninyo. 2025 na po ngayon, para pong palala lang po ng palala ang aming nararanasan sa tuwing ganitong panahon. Kung kayo po ay makakalipad lamang, o kung kayo po ay may drone, hindi naman po lahat may drone. Kung kayo po ay isang ibon na nakakalipad, matatanaw po ninyo sa kalangitan kung inyo pong titignan ang kalalagayan ng mga kababayan nating Bulakenyo mula sa itaas, titingin kayo pa ibaba. Halos po lahat ng bayan, barangay sa lalawigan po ng Bulacan ay nilubog po ng tubig baha. Nakakaawang pagmasdan, pero yan po ang buong katotohanan. At kung mapapansin po natin, ako po ay matagal na rin po kung halos kalahati po ng buhay ko ay nilang ko na po sa pamamahayag. Taon-taon ay iba ng iba po ang ating nararanasan sa baha. Taon-taon, kung mapapansin po ninyo, mga giliw kong tagapakinig, mga giliw kong mga nanonood sa programa ko, kung mapapansin po ninyo, palala ng palala ang pagbaha. Hindi po siya naiis yung tinatawag mo nating sana habang tumatakbo yung taon, yung panahon, naiibsan ng pagbaha. Ang problema po natin, hindi po naiibsan ng pagbabaha ang pagbaha. Habang patuloy na tumatakbo ang panahon, habang patuloy na nagpapalit tayo ng taon, patuloy din po nating nararanasan ang palalang pagbaha. Ano po ba talaga ang solusyon sa problemang ito? Nakakaawa po yung ating mga kapatid, mga kababayan sa lalawigan ng Bulacan. Hindi lamang po sa lalawigan ng Bulacan. Lalahatin ko na po sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito pong nakaraang linggo, 1 linggo pong nag-uulan, walang patid na pag-ulan. Hindi lamang po sa Luzon, maging sa Visayas, sa Mindanao, ay naranasan din po yung epekto ng mga dumaang bagyo na yan. Bumaha, hindi lamang po sa Luzon, bumaha din po sa Visayas, sa Mindanao. Mas grabe lamang po talaga ang iniwang baha ng mga nakaraang bagyo dito sa Luzon. Particular po sa Central Luzon, ang Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora. Binaha po sila ng husto. Kung maayos lamang po sana ang paggamit natin ng pondo, may nabalitaan ako, ilang bilyong piso ang ginugol para sa flood control project ng national government. Kung di ako nagkakamali, halos 200 bilyong piso ang inilaang pondo sa flood control project na yan. Pero nasaan? Bakit patuloy nating nararanasan ang ganitong klaseng pagbaha? Napansin niyo po ba kung nanonood po kayo ng balita? Sa social media, sa telebisyon, nakita po ninyo ang kalagayan ng mga kapatid natin sa Metro Manila. Halos buong Metro Manila ay lumubog sa baha. Nakakaawa ang kanilang sitwasyon. Wala ka pong madadaanan. Ang EDSA po, ang kahabaan ng EDSA, o ang Epifanio de los Santos Avenue, wala ka pong makikitang tuyong kalsada. Lahat lubog sa baha. Ang Forbes Park, kung saan nandiyan po nakatira ang mga mayayaman, ang mga alta sa syudad natin, mga kababayan, diyan po sa Forbes Park, nakatira. Ang halaga po ng bahay dyan, 100 million. Pero kung napansin niyo po, ano nangyari sa Forbes Park?
naging pobre park, naging kalunos-lunos ang kalagayan ng mga milyonaryong nakatira dyan. Lumubog sila sa baha. Tinutukoy ko po, isang pinakamahal na subdivision po yan sa Metro Manila. Abe, kung wala kang, kung ang pera mo lamang isa hanggang 10 milyon, hindi ka makakatira sa Forbes Park. Dahil ang halaga po ng isang bahay dyan, 100 milyon pataas ang halaga po ng bahay sa Forbes Park. Corinthian. Ayan. Corinthian Garden sa Quezon City kung saan nakatira ang ating mahal na Senador Tito Soto. At ang iba pang mga kilalang politiko, mga artista, diyan sa Corinthian Garden. Lumubog din po sa baha. Wala pong sinanto ang bahang ito. Lahat po ng mga exclusive subdivision sa Metro Manila ay nilubog. May napanood pa nga po ako isang exclusive subdivision sa Las Piñas, Valle Verde. Isang exclusive subdivision. Eto, ano nangyari sa Valle Verde? Mahaawa ka. Ang gaganda ng mga nakatira dyan. Lumulusong sa baha hanggang dibdib. Hating gabi, lumulusong sila. Ang mga magagarang sasakyan, ang mga mamahaling sasakyan na naghahalaga ng 10 milyon, 20 milyon. Nasira lamang po ng baha. Wala po silang nailigtas. Mantakin po ninyo, ang tubig po inabot hanggang sa kanilang second floor ng kanilang bahay. Saan ka po nakakita? Sobrang baha ang inabot po natin sa loob ng 1 linggo. Nagsimula pong umulan, araw po ng Huwebes. Tama po ba ako? Araw po yata ng Huwebes nung magsimulang umulan ng malakas. Ito po ang nangyari. 1 linggo. Dineklara ng national government na walang pasok sa gobyerno, sa eskwelahan. Lahat po, talagang kinansela ang pasok. 1 linggo. Wala po tayong pasok, hindi po tayo nakapaghanap buhay sa loob ng 1 linggo. Kalunos-lunos ang inabot po natin dahil po sa super-duper na bahang iyan. Ewan ko po, ako po'y nakita ko po yung Ondoy. Siguro marahil sa atin dito sa mga nakikinig sa aking programa, inabot nyo yung bagyong Ondoy. Yan po yung talagang natakot ako ng bagyong Ondoy. Dahil talaga pong napakalaki po talaga ng baha. Pero eto po, itong nakaraang baha na to, hindi po natin alam, hindi naman po bagyo ang nagpabaha Ang habagat po ang nagpabaha. Tapos sinabayan pa po ng mataas na high tide. Yan po yung naging dahilan kung bakit po lumubog ang buong Luzon sa tubig baha. Nakakatakot po kung atin pong iisipin. 2025 po ngayon. Paano na po yung 2026, 2027, and so forth and so forth. Kung iisipin po natin, mas palala po ang pagbaha. Baka sa 2026, ultimo bubungan ng bahay natin, hindi na makita. Ilang buhay po ang nalagas na naman itong baha na ito. Sa huling datos po ng National Disaster Risk Reduction and Management Office or ang NDRRMO, nasa 300 mahigit na po ang naiuulat na nawawala at ang kumpirmado pong patay ay nasa mahigit 20 na po. May mga batang may mga batang nalunod, nawawala, hanggang sa ngayon hindi pa mahanap ng kanilang mga magulang. May mga kababayan tayong mga nalubog ng buhay sa gumuhong lupa. Nakakaawa po ang ating kalagayan. May mga kabahayan tayo na nakita natin na inanod ng baha, tinamaan ng landslide, nawasak ang kabahayan. Meron pa nga po akong isang nakita sa social media. Napakaganda po ng bahay, bungalow. Sa isang iglap, winasak ng landslide, ng pagguho ng lupa.
na pinaghirapang itayo ng mga kapatid natin. Pinaghirapan nilang pag-ipunan yung bahay na yan, pero sa isang iglap, nawala. Yung mga resort owner natin sa Zambales, Pangasinan, na halos kalahati ng kanilang buhay inilaan sa pag-abroad, pag-OFW, makaipon lamang ng pera para makapagpatayo ng isang beach resort sa isang lugar, pero sa isang iglap, nilimas ng bagyong ito. Nilimas ng walang humpay na pag-ulan. Siguro panahon na po, nananawagan ako sa ating mga kababayan, hindi lamang po sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas. Panahon na po, siguro, para ipagdasal natin ang ating bansa, ang ating bayan. Panahon na po siguro para tayo magising. Panahon na po siguro para tayo maging madisiplina sa ating pagtatapon ng basura. Hindi po yung kung saan na lamang tayo nagtatapon ng ating basura. Nakita naman po natin ang naging resulta. Delubyong baha ang ating naranasan. Siguro yung iba natin mga kababayan, mga masuswerte natin kababayan na hindi inabot po ng ganitong dilubyo. Magpasalamat po kayo at kayo ay hindi inabot ng ganyang klaseng suliranin. Pero majority po ng ating mga kababayan ay talaga pong nilubog, nilimas ang kabuhayan nitong nakaraang isang linggong walang humpay na pag-ulan. Sa lahat po ng mga yumao, lahat po ng mga namatay sa sakunang ito, pagdasal po natin sila at yung po mga tinangayan ng bahay, nalimas ng mga gamit, halos walang naisalba. Ipagdasal din po natin sila na malagpasan po nila ang kanilang ang ganyang klaseng suliranin. Ipagdasal po natin sila na sila'y makaahon. Tulungan po natin sila sa abot ng ating makakaya na makabangon sila sa dilubyong kanilang sinapit. Wala pong pinili ang bagyong ito, ang pagbahang ito. Mayaman, mahirap, inabot ng napakatinding sakuna. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo ay naririto pa, nakapaghahanap buhay, nakakasama natin ang ating pamilya. Yan ay ipagpasalamat natin sa Poong May Kapal, sapagkat binigyan tayo ng panibagong buhay. Yung binigay ng panibagong buhay sa atin ng Diyos ay ipagpasalamat natin sa Kanya at gantihan natin ng mabuting gawain. Tumulong tayo sa ating kapwa. Huwag tayo magpahirap sa ating kapwa. Isang tabi na natin yung mga galit, isang tabi na natin yung mga frustration, inggit, dahil wala po mangyayari sa ating buhay. Bagkus, tayo po'y magtulong-tulong para makaahon. Magkapit-bisig tayo para sa mas ikaunlad na Pilipinas. Sabi ni Ma'am Elizabeth Mendoza Labuson, ang hirap na ng buhay, magkakasakit ka pa, eto pa, babahain ka. Muntik na raw matanggal yung bubungan nila nung bagyong Ondoy. Buti binuksan doon nila yung kanilang bintana at pinto para tumagos ang hangin. Talaga pong kanya, yung bagyong Ondoy po, kaya na bang taon yun? 2008, 2009? Ganun po siguro yan, yung bagyong Ondoy.
Isa po yan sa pinaka malaking bagyo na dumaan sa Pilipinas nung panahon na yon. Ngayon po, hindi na po bagyo ang sumisira sa tahanan natin. Hindi na po bagyo ang pumapasok na tubig baha sa bahay natin. Habagat na. Hindi na po bagyo ang tawag yan, kundi habagat. Yan po dulot po yan ng yung tinatawag nating climate change. Talagang yung pabago-bago ng panahon. Kung mapapansin po ninyo, summer nga umuulan eh. Di ba? Kaya nakakatakot po talaga na ngayon ang panahon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating lahat. At palagi tayo lagi magdadasal. Okay, ang ating pong oras ay alas 2:40 na po. Napakibilis po ng oras. Susunod po sa ating programa, yung programa po ni kasamang Ace Cruz na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha ang kanilang lugar. Dahil siya po ay nasa bayan po ng bahain talaga, bayan ng Hagunoy. Ang kanyang programa po yung Tambuli ng Bayan. Susunod po yan pagkatapos po ng ating programang Usapang Bulakenyo. Shoutout kay classmate Ronaldo Miranda. Siyempre sa kanyang may bahay na si Milet. Okay, balita muna po tayo. Sa patuloy na maigting na operasyon ng Bulacan Police Provincial Office, 3 akusado ang matagumpay na naaresto sa ikinasang manhunt operation noong nakaraang July 26. Batay sa ulat na sinimite ng mga hepe ng Malolos Police, Dorosagaray at Bulacan 2nd Provincial Mobile Force, ang serye ng mas pinaigting na manhunt operation sa isinagawa ng kanilang mga tracker team ay nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 individual na may kinakaharap na iba't ibang kaso. Ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng kanilang istasyon at sumasa ilalim sa dokumentasyon bago sila i-turnover sa mga korte kung saan sila may kaso. Ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel Garciliano, Acting Provincial Director, ay nananatiling matatag sa kanilang layunin na tugisin at arestuin ang mga most wanted persons. Ang mga proaktibong operasyong ito ay ilinsunod sa direktiba ng pamunuan ng PNP at bahagi ng patuloy na inisyatibo upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Bulacan. Mas pinigting ng Bulacan Provincial Police Office ang kampanya laban sa illegal na droga na nagresulta sa pagkakaaresto ng 7 drug suspect. Ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblaso, hepe ng Malolos Police, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Malolos Police ang isang suspect na kinilalang si alias Palecto, 46 anyos, sa ikinasang bypass operation dakong alas 11:20 ng gabi nitong July 26 sa Barangay Bagna ng nasabing lungsod. Nakumpiska mula sa suspect ang 5 heat shield sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuang timbang na 13.2 gramo at halagang 89,760 pesos kasama na ang ginamit na bypass money. Samantala, sa pagkakaiwalay na bypass operation ay sinagawa ng mga operatiba ng SDEU ng Mikawayan, Santa Maria at Ubando, 6 drug suspect ang aresto. Nakuha mula sa kanila 15 plastic sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 54,400, pati na rin ng mga bypass money. Ang mga naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Bulacan Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri habang nihanda na ang kasong isasampa laban sa kanila para sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Bulacan PPO sa pamumuno ni Police Colonel Angel Garciliano
ay patuloy na pinapalakas sa mga operasyon, patagumpay na naaresto ng mga otoridad ng mga sangkot sa iligal na droga, ay isang malinaw na patunay ng patuloy na pagsisikap at dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ng Bulacan. Shout out kay Angel Meneses. Nais ko rin nga palang i-congratulate ang Pangulo ng Bulacan Riders Club na si Pangulong Jimmy Azucena dahil sa napakasipag po nitong si Pangulong Jimmy. Kahit po ang kanilang bahay ay lubog sa baha, ay patuloy po siyang lumalabas pa rin ang kanyang bahay para makapagbigay ng mga ayuda mula kay 5th District Board Member Ricky Roque. Ayan, keep it up, Pangulong Jimmy, talagang ikaw ay isa kang ehemplo na dapat tularan ng mga iba pang mga leader, panguluhan ng iba't ibang samahan sa lalawigan ng Bulacan. Keep it up, Pangulong Jimmy Azucena. Okay, ang oras po natin, alas 2:46 na po ng hapon. Oo, kasamang Kim, lubog pa rin po ang Barangay Panginay. Okay, isang panawagan lamang po, no, bibigyan daan ko lamang po itong panawagan na to, no. Yung aming pong Homeowners Association po diyan po sa Camellia Matungaw, Bulacan, ay nananawagan. Hindi lamang po ang ako po ay member din po ng HOA sa amin. Personal na po ako nananawagan sa pamunuan ng Prime Water. Yan po isa sa mga problema namin sa aming subdivision diyan sa Camellia, no. Saka po nakakita. Ang ganda-ganda po ng subdivision. Tapos walang tubig. Saka po nakakita na isang napakaganda, napakalawak, malinis na subdivision sa Bulacan. Hindi po makapag-supply ng maayos na tubig. Kami po mga residente ng Camellia ay nananawagan sa mga Villar, sa Vistaland, sa Prime Water, na sana po ay matugunan po niyo yung aming problema sa inyong patubigan yan sa loob ng subdivision na yan. Lahat po kami sa subdivision na yan ay naghahanap buhay. Siyempre, kailangan namin maghahanap buhay. Paano po namin nababayaran ng aming bahay kung hindi po kami maghahanap buhay? Baka po mamaya mailit ng bangko pag hindi po kami naghahanap buhay. Paano po kami makapaghahanap buhay? Kung hindi po kami maliligo, papasok po kami, hindi po kami maliligo. Kailangan pa po bang kami pumila at mag-igib ng tubig? Kaya nga po kami tumira sa isang magandang subdivision dahil gusto po namin ng isang komportableng buhay. Nakatira ka nga po sa isang magandang subdivision pero makikita naman po ng tao na nagigib ka ng 1, 2, 3 timbang tubig. Magpupuno ka ng drum. Parang hindi po yata tama. Napakamahal na nga po ng sigil ni Prime Water sa tubig. Mawawalan ka pa ng tubig. Tinitira ko nga po yung baha bakit hindi ko po kayang tirahin ng Prime? Kahit po nandiyan dyan ako sa loob ng Camellia,
pasintabi po sa Prime Water, sa Villar. Talaga pong hindi ko po tatantanan ng pagbanat po sa inyo kung hindi po ninyo aaksyonan ang aming mga hinaing. Kaya nananawagan po kami sa Prime Water, sa Vistaland, sa mga Villar. Sana po, maaksyonan na po sa lalong madaling panahon ang problema ng tubig diyan po sa Camellia Homes, diyan po sa Barangay Matungaw, Bulacan, Bulacan. Isa pa pong panawagan. Hindi hintay ko lamang po ipadala sa akin yung pangalan ng Bombay. Hindi naman po ako, wala po akong utang sa Bombay. Meron po akong kaklase nung college. Babanggitin ko na yung pangalan ng aking classmate sa political science. Si kaibigang Marlon Iturralde. Tumawag po sa akin isang araw. At siya po'y nangangamba sa katayuan ng kanyang kapatid na babae na nakatira po diyan sa Barangay Ibayo, Marilao, Bulacan. Diyan po sa may likuran lamang po ng SM Marilao. Meron po silang kapitbahay. Nagre-renta lamang po sila ng apartment. Isang malaking bahay po yung nirerentahan nila. 5 po silang nagre-rent. Meron po siyang kapitbahay na Bombay na palagi daw po siyang inaaway at nagbabanta pa po yung Bombay. Ito pong kapatid ng aking kaklase na babae, natatakot na po sa kalagayan ng kanyang 2 anak. Yung kanyang isang anak na babae ay dalaga na po, 22, 23 anyos. Nagtatrabaho na, naghahanap buhay na. Tinatakot daw po nitong mga Bombay na ito. Kung nanonood ka ngayon, yung kapatid ng aking kaklase na nakalimutan ko yung kanyang pangalan . Yung sinabi ko sa iyo kanina nung magkausap tayo sa phone, ay magsasadya ko diyan sa inyong bahay, diyan sa Marilao, pag gumanda-ganda ang panahon. Kung kinakailangan, magsama tayo dyan ng taga-immigration. Ipa-deport natin yung mga lintik na Bombay na yan. Baka overstaying na yan dyan sa Pilipinas. Isang pamilya po ito ng Bombay. Isang pamilya ng Bombay. Alam naman po natin na sa immigration, pag ikaw nag-renew ka ng stay mo sa Pilipinas, hindi po pwedeng sabay-sabay kayo magre-renew. Isa lamang po. Dahil ang alam po ng immigration, ay isa ka lamang pong Bombay na nagpunta ng Pilipinas. Hindi po nila alam na nakapag-asawa ka rin dito ng Bombay, nagkaroon kayong mga anak, ang dami nyo ng Bombay dito. Alam naman po natin ang negosyo ng Bombay 5-6. Ginagatasan nyo po yung aming mga kababayan dito sa Pinas. At hindi nyo pa nga po magpatubo. Kayo naman po yung mga alien dahil po kayo wala naman po mga legal documents para po kayo mag-stay na matagal dito. Tapos may ganap pa kayong manakot ng mga kababayan ko dito sa Pilipinas. Kayo po yung mga dayo lang. Dapat po kayo ang unang nakikisama. Hindi po kami ang nakikisama sa inyo. Dayo lamang po kayo dito sa aming bansa. Kayo din naman po siguro pag kami naman dumayo doon sa inyong lugar, ganyan din naman po siguro ang gagawin niyo sa amin. Hindi naman po kayo magsisiga-siga sa lugar niyo. Dahil alam po namin na kami dayo lang. Pero kayo po dayo lang dito sa Pilipinas, nagsisiga-sigaan pa kayo. Magbilang na po kayo ng araw. Dahil lahat po ay gagawin natin para kayo ma-deport kung saan man bansa kayo galing. Kung kayo sa India, babalik namin kayo sa India. Wag po kayong naghahari-harian dito.
Oo nga po, nagpapautang kayo eh, at hindi naman magpatubo. Oh. Eh hindi naman po, wala naman po kayong legal na papeles para maghanap buhay sa Pilipinas. Dahil kayo po ay ano lang dito, visiting alien lang kayo eh. Hindi naman po kayo talaga taga Pilipinas. Makisama naman po kayo. Hindi yung kami pang dapat na makisama sa inyo. Hindi naman po siguro tama yun. Oo, kat kami nakikisama sa inyo. Pero sana yung pakikisama namin, suklian nyo din po ng isang pakikisama. Hindi yung kami nakikisama sa inyo, tapos kayo pa maghahari-harian dito. Kaya parang hindi po tama yun. Kaya nananawagan ako sa lahat po ng Bombay. Ako po yung may naging kapitbahay din Bombay, pero mabait. Ito pong Bombay na to Judas. Siya ko pa nakakita pumapatol sa babae. Yung pa naman pong kapatid ng aking kaklase may sakit. Natuluan lamang ng tubig yung bahay, nagalit ka na. Siyempre, matutulungan ka ng tubig, nasa ibaba ka yung nirereklamo mo yung nasa itaas. Mang-awayin mo yung may-ari ng bahay. Dahil bahay nila yan nagpapaupa sila Ang awayin mo yung may-ari, hindi yung nangungupahan. Dahil dapat ipaayos ng may-ari yung bahay para hindi tumutulo. Siyempre, natural tutulo, umuulan Anong hanapin mo? Umuulan nga, malakas ang ulan. Natural, tutulo yan. Lalo't hindi ayos yung drainage na galing sa taas, pababa. Pwede kang makipag-usap ng maayos, hindi yung sisiga-siga ka dyan. Nangungupahan ka lang, sisiga-siga ka pa. Hindi ka pa taga Pilipinas. Oh. Diba? Magkikita tayo kung one of these days, magkikita tayo kung sino ka mang Bombay ka. Pupuntahan kita. Hindi para utakan ka. Para sabihan ka lang na sabi ko nga doon sa kaklase doon sa kapatid ng kaklase ko, ako ba'y magsasama ng NBI, ng CIDG, ng Immigration para tuluyan na natin palayasin yung Bombay na yan. Sabi naman po nung kapatid ng kaklase ko, yung babae, wag na daw po. Siya lang naman, ang gusto lamang po niya ay mabigyan sila ng proteksyon dahil nangangamba po siya para sa kanyang mga anak. Isang anak niya nag-aaral pa. Isang anak niyang babae nag-o-online parang sa call center Parang ganon. Nangangamba siya. May itsura pa naman yung anak niya. Alam mo naman ng Bombay. Hindi ko naman po nilalahat ng Bombay. May mga Bombay na talagang, ewan ko. Kaya ako nga po, may naging kapitbahay na Bombay pero mabait. Hindi ko lamang po talaga kayang kainin yung kinakain ng mga Bombay. Dahil ang Bombay, mahilig sa ubod ng daming luya. Pag nagluto ang Bombay ng pagkain nila, kahit ang layo mo siguro, mga 100 metro, maaamoy mo yung niluluto nila. At alam mo, luto ng Bombay dahil amoy na amoy yung luya. Mahilig talaga ang Bombay sa luya. Kaya, isang paalala lamang po na pag tayo po ay dayuhan lamang sa isang bansa, wag makisama, matuto po sana tayo makisama. Nakakaawa naman po tong kapatid ng kaklase ko. May sakit pa naman po. At dadalawa po yung kanyang anak. Hiwalay po sa asawa. Wala na po siyang asawa. Siya na po yung nagtutustos, bumubuhay para sa kanyang mga anak. Tapos gaganunin ka pa ng isang dayuhan. Kawawa naman, di ba? Dapat lang tulungan. Kaya magbalot-balot ka na kung sino ka man Bombay ka. O kaya humingi ka ng mag-sorry ka dito dun sa kapitbahay mo at mga kung huwag mo nang uulitin yung ginagawa mo dahil
ikaw din. Bahala ka. Okay? Yun lamang po. Paalala lamang po doon sa mga dayuhan dito sa ating sariling bansa. No? Huwag po tayong sisiga-siga. Wala ka naman po pinapasok na pera sa bayan namin eh. Nagpapautang ka, hindi ka naman nagbabayad ng tax. Ikaw, laki ng tax mo dahil ang laki mo magpatubo. Tama po ba yun? So, dapat tayo i-deport. Ay, natapos na po 1 oras. Okay, ako po yung magpapaalam na. See you po ulit bukas. Magkita-kita po tayo at magkarinigan muli bukas, araw ng Martes, July 29. Ang bilis po ng panahon. Kailan lamang po June, ngayon July na at mag-Agosto na. At magbe-birthday na si Evelyn. Ay nako. Another gastos na naman. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng tumangkilik sa ating programa ngayong maulang araw ng Lunes, July 28, 2025. Samahan po muli ninyo ako bukas, araw ng Martes. Sa isa na naman po programa ang Usapang Bulacanyo dito lamang sa Bulacan Press Club Online Radio Station. Maraming salamat po and God bless us all. Lagi pong tandaan, mag-ingat po at mahal tayo ng ating Panginoon.